Ito na yung last vlog ko mga kabatang. Ito sa kwarto na to. Ang daming happenings na nangyari sa buhay ko. Ang unfair naman kasi hindi nyo nalalaman. Mas okay kasi na gumalaw. Manahimik ka na lang. Hayaan mong husgahan ka nila. Hayaan mong isipin nila kung anong gusto nila. Basta gawin mo kung ano yung pangarap mo. Kung ano yung goals mo sa buhay. Pero ngayon, nag-decision ako na ipaalam sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Kasi gayon yung mga nagmamahal sa akin. Para sa inyo to. Mga hindi nakakaalam. Ito yung 4 na sulok na kwarto ko sa bahay ng nanay ko. Alam ko may magtatanong dyan. Eh, di ba meron kang bahay sa Batangas? Ba't hindi ka doon tumira? Meron kang magandang bahay doon? Ba't hindi ka doon? Pray, magpapaliwanag na naman ako. Dahil meron nga akong plano na hindi ko pa pwede sabihin sa inyo. Ang rason kung bakit ako tumira sa nanay ko. Soon, may intindihan ninyo at mapapaliwanag ko sa inyo ng mas malinaw. Gusto ko kasi sigurado bago ko i-share sa inyo. Mahirap naman na maudlot, 'di ba? Tapos hindi matutuloy. Ito na nga. Dahil sa Manila yung mga inaasikaso ko, mas malapit ang Cavite sa Manila kaysa sa Batangas. Eh, yung mga inaasikaso ko kailangan mabilisan. Kaya nag-decision ako na tumira at makitira sa nanay ko. Ngayon, magpapaalam ako kasi alis na nga ako dito. At ang plot twist, mamaya ako sasabihin sa inyo. Kabatang isa na siguro sa pinakamalungkot gawin yung lumipat ng bahay. Kailangan na pong mamaalam sa bahay na to kahit napamahal na talaga ako sa bahay na to. Nagpapaalam na din po ako sa nanay ko. Isa sa pinakamalungkot na kukwento ko sa inyo yung maghihiwalay na kami ng aking pamilya. At kailangan natin to kasi tumatanda na tayo. Ay mga batang, uwi na po ang nanay ko sa Cebu. Aeroplano man yung pagitan. Pero kailangan mong tanggapin para sa ikabubuti ng ekonomiya ng bansa. Ay mga batang, nakakalungkot na ikukwento ko sa inyo to. Pero ayun, isa sa dahilan bakit ako mag-moving out dito sa bahay na to. Alis na yung nanay ko dito. Kaya, ayun. At sa mga nagtatanong dyan, bakit hindi ako sasama sa nanay ko sa Cebu? Meron po kasi akong personal na bagay na kailangan asikasuhin na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo, mag-i-impake na tayo lahat ng gamit natin dito at ilipat na tayo sa bago nating titirahan. Tara! Tara! Maglipat tayo ng gamit! Ngayon, alam nyo na hindi ako maglalayas ha. June 7 ang alis ng nanay ko papuntang Cebu. Kaya bago pa mag June 7, kailangan nakapack up na yung mga gamit namin at nakalipat na ako. Madali ang kilos lang to mga kabata. Kailangan ko pumunta doon sa paglilipatan namin. Inaantok pa talaga ako niyan pero kailangan natin kumilos. Dahil nga mga kabatang kondo yung lilipatan natin. Maraming requirements yung kailangan bago ka makalipat. Inuna ko nang bilhin yung mga kailangan talaga. Tulad ng ref, kapoy! Bumili din ho kami ng mga panglinis-linis sa bahay. At kung ano-ano ho. Di syempre ho, naghakot na kami kahit paano ng paisa-isa, dalawa, gayon. Kasi mga kabatang, nagpakabit na kami ng aircon. Alam nyo, sirang-sira na sa akin yung pangalan ng mga nag-i-install ng aircon. Pinili ko talaga yung sigurado at maaasahan at maraming review. Mga kabatang, kung naghahanap kayo ng magkakabit ng aircon ninyo, piliin nyo yung Kevin Specialist kasi grabe! Mabilis silang magtrabaho at ayan, nakuha nila ng isang araw ikabit yung aircon kasi may time to, kailangan alas 5 tapos na lahat kasi hindi mo mababawi yung ban. Habang nagkakabit ng aircon mga kabatang, umuwi muna ako sa bahay para hakutin yung mga gamit. Saan dito na daw yung truck na maghahakot ng gamit. Grabe, ang dami nangyari sa work ko! Maraming tumutulong sa akin dyan mga kabatang. Dalawa kami naghahakot ng gamit hindi lang ako, pati ang nanay ko kasi nga uuwi sila sa Cebu. Bago ito mangyari, ang dami namin binentang gamit. Nakita nyo ako, nagpo-post ako sa marketplace at marami din naman bumili. Salamat po sa mga bumili sa amin. Nenta ko yung isang set ng lamesa ng inay, pati dining table. Diyos ko, napakahirap lumipat ng bahay. Sa totoo lang mga kabatang, hindi ko matatapos yung vlog na to sa isang videohan lang. Siguro magkakaroon to ng part 2. I-comment nyo nga dyan mga kabatang kung aabangan niyo yung part 2 kasi gagawin ko talaga yun kung sasabihin niyo. Kung hindi, natama din akong gawin yun kasi sobrang haba talaga. Ito na nga mga kabatang, ayan, lumipat na tayo at nakakapag. Siguro nasa isip niyo, paano kaya to nagkasya sa kwarto ni Batang? Iisang kwarto niya, pero ang napakadami niyang gamit. Para ka nang iniisip ng aking nanay. Di ba nagtatapos, meron pa akong cabinet na sobrang bigat. 6 na katao na nagbubuhat yan pero hindi nila kaya. Ganun katibay ang IKEA. Diyos ko ba, Roda? Ano ba naman? Yan. IKEA, baka naman. Muna tayo ng tanghalian mga kabatang. Ito ang luto ni Bordang ina. Okay na yung mga gamit natin. Nakaplasta na. Nandito na yung lamesa at upuan. Aalis na tayo. Hahakutin na to. Papuntang kondo. Love you. Dito mga kabatang, mga lalaki yung naghahakot na mabibigat. Syempre, naghahakot din kami. Thank you sa lahat ng tumulong dito. Sa mga hindi kasama sa camera, sa likod ng camera. Maraming salamat sa inyo. June 6 mga kabatang, kinaumagahan. Malinis na yung bahay. Nakapaglipat na kami. Ito din yung araw na luluwas kami ng Batangas kasi birthday na kapatid ko ay June 6.
Kahit sobrang dami namin ginagawa, syempre hindi natin pwedeng kalimutan na birthday ng ating kapatid. Yan naman ho, karibok na ho kami din at kumpul-kumpula kami sa sasakyan. Yan ho lahat ang inak ng inay. At ayun, malungkot ho ngayon dahil kung ina-upload ko tong video na to, alam nyo na, nawala na si Whiskey. Kaya salamat ho sa naging parte ng pamilya namin na nakakilala ho kay Whiskey Boy. Kung nanonood ho kayo ng vlog namin, alamang ho sa malamang, inakita nyo si Whiskey sa vlog namin. Yung Belgian na paikot-ikot sa bawat vlog namin ng nanay ko unang sa akin. Nakakalungkot lang kasi namatay na siya. Wala akong formal na paalam kay Whiskey. Kasi June 7 yung huling kita namin. At ngayon, na in-upload ko tong vlog na to, wala na siya. Pamilya namin sobrang mapagmahal sa aso. Andito pa silang lahat, pero may ilan dyan na nawala na din. At isa si Whiskey sa kanila. Naging malaking parte sa buhay namin yung aso na to. Para na kasi namin siyang kapatid kasi nga, ayun, anak-anak siya ng nanay ko. Alam niyo kung hindi kayo fur parent, siguro hindi niyo maintindihan yung sakit na mararamdam pag nawalan kayo ng isang hayop. Basta alam ko kilala niyo si Whiskey, kaya kung may memories kayo kay Whiskey, i-comment nyo dyan, babasahin ko. Ayun lang mga batang, kung sakaling hanapin nyo si Whiskey, mga vlog namin, wala na po si Whiskey. At ayun, maraming salamat sa mga sumuporta ng vlog namin, kasama siya. Bago pa mawala si Whiskey mga kabatang, ang daming plot twist na nangyari sa buhay ko. Betrayal. Ito yung araw na umiiyak ako kasi nga, nalaman ko na pinagkakatiwalaan kong tao. All this time, kinukuha na niya pala ako ng pera. Nanla niya yung alahas ko. Hindi naman yun madaming mga kabatang, pero saktong investment siya. Grabe yung plot twist na nangyari sa buhay ko, kaya medyo nawala ako sa pagbablog. Ang sakit-sakit. Sobra. Lalo na pinagkatiwalaan ko talaga yung tao na yun. Hindi na importante kung sino ka o kung ano man. Sana magbago ka at baguhin mo yung buhay mo. Ayun, sana mabayadan yung kinuha niya. At ayan, mag-iingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Even yung pinaka-close yung tao sa buong mundo, huwag yung pagkakatiwalaan. Ito yung mahirap pag sobrang bait kang tao. Genuine yung intention mo, tapos gagawin sa'yo to. Pero mababalik yan. Pero yung tiwalang sinira mo, hindi mo na kayang balik. Kaya mga batang, wala akong vlog ng ilang araw, ilang buwan. Kasi sobrang sakit ang pinagdadaanan ko. Abot tayo sa part 2 ng vlog na to, huwag kayong mag-alala. At ayun, namimiss ko si Whiskey. Yung mga asong nawala. Sobrang sakit kasi 4 na aso yung nawala sa akin. Plus yung ganito, hindi ko alam pero kakayanin natin yung mga pagsubok na ganito. Yung mahirap pag vlogger ka, kailangan mong maging okay. Kailangan mong mag-vlog. Ito yung source of income mo eh. Kailangan mong kayanin lahat. Pakitang masaya ka. Kasi, funny ka na vlogger eh. Gusto ko lang sabihin sa inyo, may pinagdadaanan din kami. At hindi lang yung para sa views. Ayan, naging transparent ako sa inyo para alam nyo, dahil mahal na mahal ko kayo. Balik na tayo sa part 2, tama na ang drama. Moving forward na tayo, lahat naman tao pwede magbago. Kaya huwag nyo nang alamin kung sino yun, ano yun. Huwag na, tapos na tong chismis na to. Ito na yung first and last video na magsasalta ako about dun. Gusto ko lang ipalam sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko. Wala na yun, tapos na yun. Ayoko na makarinig ng kahit anong chismis o tanong kasi wala na yung follow-up questions or answer. Please lang. Mahal ko din naman yung tao na yun at ayoko din masira yung pangalan niya. Comment kayo ng part 2 mga badang para i-upload ko yung part 2 na vlog na to. Pasensya na, naging madrama at yung plot twist hindi nyo inaasahan. Kung isa kayo sa nagmamahal at nanonood ng vlog ko, naman pwedeng isang mensahe lang babasahin ko. Para lang maramdaman ko na may nagmamahal sa akin. Ipagpatuloy ko yung pagbablog.